Inangako naman ito kay Cyril na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para hindi siya nito mabaigo. Nagbago naman ang mukha ng Abbott nung tinanong sa kanya ni Mendel kung paano naman daw ang kaibigan niyang si Joseph. Diniretso naman agad siya ni Cyril at sinabi na hindi niya ito pwedeng ibigay sa kanya dahil wala daw itong talento. Hindi naman makapaniwala doon si Mendel kaya sinabi nito na mabait naman daw si Joseph kahit hindi siya ganun katalino. Lalo namang lumaki ang galit nito sa kanya dahil ang narinig lang nito sa kanyang mga sinabi ay ang parte na hindi siya matalino. Kaya, tignan na lang daw nila kung masasabi pa rin niya ito pagkatapos ng kanyang gagawin sa kanya. Pagkasapit ng gabi ay naghanda na agad umalis sa lugar na yun si Mendel dahil kailangan daw niyang dumating na maaga sa kanyang pupuntahan. Naglalakad na ito ng mabilis papunta sa estasyon ng train dahil baka maiwanan daw siya ng mga ito. Makikita naman natin si Joseph na nagtatago sa gilid habang nanunood sa bawat galaw ng kanyang kaibigan. Nung malapit na si Mendel sa kanyang pwesto ay bigla na lang itong lumabas ng may hawak na patalim kaya nahulog ito sa lapag ng dahil sa takot. Tinanong nito kung sino ang lalaki at ano ang kanyang kailangan pero hindi na ito sumagot para hindi siya makilala ng kanyang dating kaibigan. Pero, nung nakita nito ang kanyang mata ay binanggit agad nito ang pangalang Joseph. Dahil sa gulat ay bigla na lang nitong tinanggal ang takip niya sa mukha at galit na tinanong kung paano naman niya iyon nalaman. Sinabi naman nito na pamilyar sa kanya ang mata nito pero hindi naman daw siya siguradong siya daw talaga iyon. Hindi naman na ito pinansin pa ni Joseph dahil sinabi nito na wala rin namang mag-iiba kung alam niya ito o hindi dahil papatayin na daw siya nito doon. Tinanong naman nito kung bakit niya yun ginagawa at kung nakalimutan na ba nito na magkaibigan silang dalawa. Sinabi naman sa kanya ng siraulo na wag niyang gagamitin sa kanya ang kabaitan nito dahil hindi daw yun gagana. Dinagdag pa nito na pare-parehas lang naman daw sila ng ginagawa sa monasteryo pero bakit siya lang daw lagi ang pinapabura ng kanilang boss. Hindi naman daw sana niya ito gagawin pero kahit na siya ang nagbigay sa kanya ng magandang balita kanina ay nakuha pa rin siya nitong Sir kay Cyril. Pinaliwanag naman nito na mali lang ang kanyang pagkakaintindi dahil hindi daw yun ang kanyang gustong sabihin. Hindi naman na nakinig sa kanya si Joseph dahil kinain na talaga ito ng galit kaya tumakbo na ito papunta sa kanya para saksakin si Mendel. Pagkasaksak nito sa katawan ng lalaki ay sakto namang kumidlat ng sobrang lakas at umulan. Kinuha nito ang krus na kwintas ni Mendel sa kanyang leeg at sinabi na simula ngayon ay papalitan na siya nito. Habang hinuhulog ni Joseph ang katawan nito sa ilog ay sinabi pa niya na siya daw ang pupunta sa Vienna para mag-aral at ang magiging Gregor Mendel. Dahil wala namang nakakita sa kanya ay ang kailangan na lang daw niyang gawin ay habulin ang train na kanyang sasakyan at isulat ang pangalan ni Mendel sa papasukan niyang unibersidad. Natigil naman siya sa paglalakad dahil merong nagsalita sa kanyang harap at sinabi na yun pala ang sanhi ng time deviation sa history. Nagulat naman si Joseph dahil hindi nito alam kung nakita ba ng lalaking iyon ang kanyang ginawa kaya tinanong lang nito kung sino siya. Bigla naman itong nagulat dahil bigla na lang siyang pinalibutan ng 5 lalaki na may kakaibang suot. Sinabi ng isa dito sa ating bida na nakuha na niya sa tubig si Mr. Mendel pero malapit na itong mamatay kaya kailangan na daw nilang magmadali. Dahil sa narinig ni Joseph ay sigurado na ito na nakita ng mga iyon ang kanyang ginawa kaya tinanong nito sa kanila kung ano ang plano nilang gawin. Ngumiti lang sa kanya si Lee at sinabi na siya ay ang time merchant at nandoon daw siya para ayusin ang mali nitong ginawa. Pagkatapos noon ay pinalibutan na ng mga kasama ng ating bida ang siraulo para hindi na ito makaisip pa ng masamang gagawin. Pagkatapos noon ay mabilis na silang pumunta sa harap ni Mendel at sinabi na mukhang napuruhan nga talaga ito. Habang nahihirapang magsalita ay sinubukan pa rin itong banggitin ang pangalan ng kanyang kaibigan dahil hindi pa rin ito alam kung bakit nagawa niya iyon sa kanya. Nung tumingin ito sa kanyang harap ay wala na ito masyadong makita kaya parang anino na lang ang mga nandoon. Bigla namang nagsalita ang time merchant at sinabi kay Mendel na meron na lang siyang 1 minuto para mabuhay pero kung gusto pa daw niya itong hamaba ay kinakailangan niyang pumayag sa kanyang gusto at pumirma sa ibibigay niyang kontrata.
Buti na lang daw ay dumating siya doon dahil sino nga naman ang mag-aakala na mapapalitan lang ng isang hindi kilalang lalaki ang isang world-famous na scientist. Dinagdag pa nito na pag sumali daw siya sa kanyang club ay magkakaroon siya ng eternal life para gawin ang lahat ng kanyang gusto sa future. Ang akala naman nito ay si Lee ang kanyang god kaya hindi na ito nagdalawang isip at bigla na lang pumirma sa kontrata. Pagkatapos noon ay bigla na lang gumaan ang kanyang pakiramdam at nakita na tumataas ng tumataas ang natitira niyang lifespan. Nung tuluyan na siyang gumaling ay yumuko agad ito at sinabi na isa itong himala galing sa kanyang god. Nakita naman ito mismo ni Joseph kaya makikita natin na parang naguguluhan ito. Nung pumasok na talaga sa kanyang utak kung ano ang nangyari ay bigla na lang itong napasigaw ng malakas at sinabi na hindi talaga ito patas. Kaya, kumawala ito sa mga lalaki para tumakbo papunta sa kanilang dalawa habang sinasabing papatayin niya ang mga ito. Hindi naman ito gumana laban sa ating bida dahil madali lang niya itong napatalsik. Naglabas ito ng portal sa kanyang likod kaya nung tumama doon si Joseph ay tumagos lang ito. Nung hindi na siya nakita ng time merchant ay pinitik na nito ang kanyang daliri para isara na ang portal ng tuluyan. Dahil gusto naman ni Joseph na gayahin si Mendel ay panagbigyan daw niya ito. Binigyan daw niya ito ng eternal life pero magagamit lang niya ito sa isang lugar sa River of Time habang lumulutang habang buhay. Nung kumalma na ang lahat ay tinanong na ni Mendel kung isa ba talagang God ang ating bida. Ngumiti naman ito sa kanya at sinabi na isa lamang siyang tao na kayang kontrolin ang oras. Kahit na ganun ay sinabi pa rin sa kanya ni Mendel na dahil sinagip nito ang kanyang buhay at binigyan ng napakaraming oras ay gagawin daw nito ang lahat ng iuutos sa kanya ng time merchant. Sinabi naman sa kanya ni Lee na wala siyang ibang kailangan gawin kundi ang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at maging isa sa mga pinakamagaling sa larangan ng genetics. Hindi naman makapaniwala doon ang lalaki kaya tinanong nito kung iyon ba talaga ang kanyang future. Ang sinabi lang sa kanya ng ating bida ay nakasulat na sa River of Time ang kanyang buhay kaya gawin na lang daw nito kung ano ang magpapasaya sa kanya at pagkatapos ay tatawagin na lang siya nito pagdating ng tamang oras. Naintindihan naman ito ni Mendel kaya yumuko siya sa harap ng time merchant para magpasalamat ulit. Pero, pagtaas nito ng kanyang ulo ay wala na doon si Lee at bumalik na ulit sa kanyang panahon. Sakto naman ang timing nito dahil paglabas niya ng portal ay tumunog agad ang kanyang telepono sa lamesa. Nung tinignan niya ito ay nakita niya ang text ni number 84 na sinabi na nasa eroplano na siya at hindi na daw siya makapaghintay makita ulit ang kanyang God. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na buti naman ay ayos na ulit ang lahat at mukhang wala ng problema ang timeline. Makalipas lamang ang ilang araw ay lumipat na sa airport ang ating storya dahil yun na ang araw na darating sa China ang mga lumang members. Makikita natin na maagang pumunta doon si Mr. Rong kasama ang kanyang mga alalay para sila ang unang sumalubong sa mga bagong dating. Inisip nito na sa kanya daw dapat mapunta ang points ng bagong misyon na iyon para lalo pa siyang tumaas sa kanilang club. Sa ibang parte ng airport, makikita natin na meron malaking bus na pula ang pumarada sa harap ng exit. Ang sakay nito ay sila Tesla at nung makababa na ang mga ito ay pinaalala niya sa lahat na tignan lagi nila ang binigay nitong picture ni Sir Isaac Newton para sila ang unang makakita dito. Napahinto naman doon ang ibang naglalakad sa paligid dahil napansin ng mga ito na parang andaming tao ngayon at nagtaka kung meron bang darating na artista. Sa loob, paulit-ulit nang sinasabi sa mikropono na nandoon na ang Fly 7765. Pinakita na din sa escalator na bumababa na doon ang mga galing sa Hermit Club na sila Isaac at iba pa. Nakita agad sila ni Mr. Tesla kaya pagkababa ng mga ito ay masaya nila itong sinalubong. Sa kanilang likod, makikita natin na nag-uusap ang magtito sa Tang family dahil napansin nila na naunahan sila ng mga scientist sa pagsalubong sa mga bagong dating. Nakita rin ito na nandoon din pala ang kanilang boss kaya importante daw talaga siguro ito para sa kanya. Doon na naisip ni Mr. Tang na hindi siya pwedeng mapag-iwanan kaya kailangan niyang makilala agad ang mga ito. Kaya, habang nag-uusap-usap ang mga ito doon ay nakangiti nitong tinanong kung pwede daw ba niyang makilala ang mga bagong dating.
Kaso, hindi siya narinig ng mga ito dahil masaya pa silang nagkakamustahan. Napalingon naman sa kanya ang ating bida kaya sinabi nito na sakto ang kanyang dating dahil nandoon na rin ang acting leader ng kanilang hermit club at gusto daw siya nitong ipakilala sa kanya. Nagsalita na ito sa kanyang likod at sinabi na siya ang member number 15. Masaya nitong binati si Elder Rong at sinabi na nakwento na siya sa kanya ng ating bida kaya nagpakilala na rin ito sa kanya at sinabi na siya ay si Zug Kongming. Pamilyar naman sa matanda ang pangalang iyon kaya nung narinig nito na siya ang pinakamaliit na number ay inisip ni Rong na siya nga daw siguro ang Zug na iyon. Kaya, hindi na nito napigilan ang kanyang bunganga dahil bigla na lang nitong sinabi na kung tama ang kanyang computation ay nabubuhay na siya ng mahigit 1,042 years. Dahil doon ay napaisip ito kung sino pa kaya ang mga nauna sa kanya na kinuha ng kanilang leader. Nung nahimasmasan na ito ay tumingin na ito sa time merchant at tinanong kung ano ang rason ng kanilang pagpunta doon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na bukod sa kanilang misyon, iniisip na din niyang gumawa ng representative committee na magre-representa sa kanilang club sa buong mundo. Tumingin ito ng seryoso sa matanda at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil kasali siya sa kanyang mga pipiliin. Makikita naman ang sobrang tuwa sa mukha ng matanda kaya sinabi nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nung nakita ni Lee na mukhang ayos na ang lahat ay sinabi na nito na pwede na silang bumalik sa headquarters ng Eternal Club. Makalipas lamang ang ilang oras ay nandoon na ang lahat sa kanilang meeting room at sinasabi na sa kanila ng ating bida na masyado na talagang lumalaki ang kanyang club. Dalawa daw ang rason kung bakit sila nito pinapunta doon at ang una ay pwede na daw nilang itigil ang pangingialam sa timeline sa ngayon. Ang pangalawa, kailangan daw nito ang kanilang tulong para lalong ma-develop ang underground world. Nagulat naman doon si Isaac dahil ang buong akala daw niya ay hindi yun totoo at isang sabi-sabi lamang. Lumapit naman agad sa kanya si Tesla para magyabang sa kanyang idol at sinabi na siya daw ang nakadiskubre noon. Habang tahimik lang nakikinig sa isang gilid ay hindi pa rin makapaniwala si Elder Rong na napakadami na daw palang nagawa ng club nang hindi niya nalalaman. Dinagdag naman ng kanilang boss na si Mr. Zug daw ang mamamahala sa underground habang inaayos nila ito. Ang akala daw nito ay nasusundan niya kung ano ang ginagawa ng kanilang club dahil sa kanyang mga nalalaman pero wala daw siyang ideya na ganun na pala kalaki ang Eternal Club. Pagkatapos ng meeting ay tinawag ni Mr. Lee si Isaac Newton para dalhin ito sa kanilang Science and Technology Building. Habang nakatingin sa lumulutang na mundo ay sinabi sa kanya ng time merchant na yun ang masterpiece na kanilang ginawa, ang Microscopic World No. 2. Humanga naman doon si Isaac at sinabi na hindi siya makapaniwala na nagawa nito yun. Sinabi sa kanya ng ating bida na iniba daw nila mundong yun dahil kaya nilang gamitin ang energy sa paligid para mag-advance. Pero, sinabi sa kanya ni Tesla na dahil sa kanilang kakayanan o powers ay bumagal ang kanilang development. Naintindihan naman agad ni Isaac ang nangyayari at sinabing nawawalan siguro sila ng motivation dahil hindi sila nahihirapan. Sinabi ni Mr. Tesla na yun din ang kanyang iniisip dahil gawa lang ng tao ang mundong iyon kaya hindi siya katulad ng Earth. Hindi ito nakakaranas ng volcanic eruptions, tsunami, at iba pa kaya payapa lamang silang namumuhay doon. Sinabi ni Isaac na kailangan ng isang sibilisasyon ang panganib dahil doon sila lumalakas at kaya wala masyadong nangyayari sa mundong iyon ay masyado na silang naging kampante. Kaya, sinabi nito na kung papayag ang kanilang boss ay gagawa daw siya ng miniature world No. 3 at ibabase niya ito sa mundong iyon at pagagandahin. Hindi naman ito inaasahan ni Tesla pero ngumiti lang doon ang ating bida dahil alam niya na ganun talaga ang ugali ni Isaac. Bago pa makasagot si Lee ay dinagdag pa nito na sa ilang taon na niyang nabubuhay ay marami na siyang nalalaman tungkol sa antimatter. Kahit sino daw sa history ay hindi alam kung saan ito makikita o paano gagamitin pero sigurado daw sila na meron talaga nito. Tumingin ito sa world No. 2 at inisip na dahil siguro sa kanilang ginawa ay aksidente silang nakagawa ng antimatter at iyon ang rason kung bakit sila nakakagamit ng elements. Napalingon nito sa kanyang likod nung sinabi sa kanya ng ating bida na mukhang meron na siyang plano. Kaya,
Tinanong nito kung sa tingin ba niya ay kaya niyang gumawa ng mundo na mas advanced pa doon at mas malakas pa ang control sa elements. Ngumiti ito kay Lee at sinabi na tama yun, pero para makasigurado siya ay kakailanganin niya ng mga data at experiments at kahit na ganun ay mataas pa rin daw ang posibilidad nilang mab-aigo. Hindi naman nangamba doon ang Time Merchant dahil literal daw na nasa kanila ang lahat ng oras sa mundo, kaya pag nagkamali sila ay pwede lang nitong ulitin ang lahat sa umpisa. Nung ayos na ang lahat at pumayag na sa kanyang gusto ang boss, ay tinanong na nito kung ano ang kanyang unang gagawin. Sinabi nito kay Lee na kakailanganin niyang gumawa ng experiment, kaya tinignan niya muna ang data ng mundo. Pagkatapos noon ay tinuro na nito ang mga city na kanyang gusto at sinabi na kailangan daw nila itong ihiwalay sa mundong iyon. Pumayag naman agad sa kanyang gusto ang ating bida, kaya sinabi na nito kay Tesla na gawin niya agad yon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nalagay na nito sa computer ang coordinates ng mga lugar, kaya gumalaw na ang kanilang robot para kunin ito. Sa loob naman ng microscopic world number 2, makikita natin na payapa lamang namumuhay doon ang mga tao. Habang nasa taas ang isang lalaki ay bigla itong napatingin sa kanyang gilid dahil meron itong naramdamang kakaiba. Pagkatapos noon ay nakita na rin ito ng lahat ng nandoon, kaya bigla na lang natigil ang kanilang ginagawa. Inisip naman ito kung ano ang nangyayari at kung bakit kaya sila biglang binisita ng kanilang god. Nagpakita doon ang Time Merchant gamit ang kanilang holographic technology dahil meron itong importanteng sasabihin. Hindi naman siya kilala ng mga tao doon, kaya ang akala lang nila ay merong lumabas na napakalaking monster sa kanilang mundo. Napatansin naman ang iba sa isang matanda nung tinuro nito ang ating bida at sinabi na nakita na daw niya ang itsurang iyon sa mga lumang libro. Kung tama daw ang kanyang naaalala, ito daw ang kanilang god na si Luli. Nagsalita na ito gamit ang kanilang lengguwahe at sinabi na masyado na daw silang komportable sa lugar na iyon at nakalimutan na nila kung para saan ang mga abilidad na kanyang binigay. Kaya, sila daw ang kanyang napili para lumipat sa mas brutal na lugar simula sa mga oras na iyon. Hindi na ito nagpaliwanag pa, kaya pagkatapos niya itong sabihin ay nawala na rin siya doon. Nung nahiwalay na ang mga city sa world number 2 ay nagsimula na agad ang kanilang Age of Darkness. At dahil unti-unti nang nawawala ang maganda nilang buhay ay nagkakagulo na ang mga ito. Pinangalanan naman nila ang panahong yun at sinabi na ang itatawag nila dito ay Forsaken Era. Pero, hindi naman sila tuluyang kinalumutan ng ating bida dahil binibigyan niya ang mga ito ng rasyon. Dahil iyon ang pinakamagandang nangyayari sa lugar na iyon ay ang tinawag naman nila dito ay The Blessed Era. Ang plano pala nila dito ay ilipat sila sa underground world pag ayos na ang experiment, kaya sinabi nito ni sapat na daw siguro ang binigay niyang pagkain hanggang makarating sila sa oras na iyon. Lumipat naman na muna ang ating storya sa hiwalay na city at makikita natin na nag-aaway-away na ang mga tao doon dahil sa limitadong resources. Kaya, ginagamit na ng iba doon ang lahat ng paraan para lamang mag-survive. Makikita natin na sinipa ng isang lalaki ang isang bata pagkakuha nito ng kanyang pagkain. Sinabi nito na wala daw siyang ganang pumatay ngayon ng bata, kaya umalis na lang siya sa kanyang harapan. Hindi naman ito nakinig sa kanya dahil para daw sa may sakit niyang nanay ang pagkain yun, kaya nagmakaawa ito na ibalik na niya ito sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala nung sinabi sa kanya ng lalaki na ano naman ang pakialam niya sa nanay nito. Habang umaalis ito ay wala nang nagawa ang bata kundi ang sabihin sa lalaki na hintayin na lang niya ang ganti sa kanya ng kanilang god. Napatigil naman bigla ang dalawa sa pag-uusap dahil narinig nila ang sobrang lakas na tunog na galing sa langit. Lumipas na kasi ang ilang linggo at sinabi na sa kanila ni Isaac na nakagawa na ito ng artipisyal na antimatter na nakuha niya sa world number 2. Kaya, sinabi na ng computer na handa na ito at uumpisahan na nitong ikalat ang antimatter sa hiniwalay nilang city. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napatigil na ang lahat ng tao doon sa kanilang ginagawa dahil nakita nila na merong nahuhulog galing sa langit. Bigla namang napatingin ang lalaki kanina sa sinaktan niyang bata dahil meron itong naramdamang kakaiba.
Pinakita dito na maganda ang epekto sa kanya ng artificial na antimatter kaya parang kakaiba daw ang kanyang nararamdaman at sa tingin daw niya ay kaya niyang baliin ang kamay ng siraulong nagnakaw sa kanya. Bumalik naman na ang ating storya sa labas ng mundong iyon dahil nakita nila na gumana na sa mga tao doon ang antimatter. Ang radiation daw nito ang magbibigay sa kanila ng mas malakas na kapangyarihan kaya nasa tamang landas na talaga ang plano ni Isaac Newton. Inisip ng ating bida na gamitin daw sana ng mga ito ang kapangyarihang iyon ng mabuti para sila ang maging mga pinakamalakas na nilalang sa gagawin nilang bagong mundo.